Amen. Praise God. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pagbasa ay matatagpuan sa Aklat ng Acts, 16:30 to 31. Maiksi lamang po ito. Sabay-sabay nating basahin. And after he brought them out, he said, "Sirs, what must I do to be saved?" And they said, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your house." Let us all bow down and we will pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you. Thank you, Lord. We magnify your name, Lord Jesus. We welcome your presence. We welcome your Holy Spirit upon our midst, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa inyo sa gabing ito, O Diyos. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon. Inaamin po namin sa aming sarili ay hindi po namin kaya. Sa ganang aming sarili, Panginoon, hindi po namin kayang iligtas ang aming sarili, hindi po namin kayang magpatuloy, hindi po namin kayang tumayo, Panginoon. Pero dahil sa iyong mayamang biyaya sa amin, kami po ay nakakapagpatuloy, kami po ay naligtas sa inyo pong biyaya, Panginoon. Lord, sa gabing po ito, Panginoon, na dinako niyo po kami sa lugar na ito, nagpapasalamat kami. Dahil alam po namin na may gagawin ka po sa aming mga buhay. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw po ay kikilos sa aming mga puso. Babaguhin niyo po ang aming mga buhay, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. And I pray, Father, in the name of Jesus, Lord, ang aming pong mga matitigas na puso ay basagin niyo po sa gabing ito, Panginoon. Makikinig po kami sa iyong mga salita, Panginoon, with an expectant heart, Lord God, that we will receive something from you tonight, Lord Jesus. Lord, sino man po sa aming kalagitnaan, Panginoon, na may pinagdadaanan, suliraning problema, Panginoon, I pray in the name of Jesus, may you pour out your grace, your enabling grace upon their lives, Lord God. I pray, Father God, sino man po sa amin ang mayroong karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon. Mga kapatid na narito o wala man, Panginoon, dalangin ko po ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Divine healing, Lord God, in the name of Jesus. Ikaw nga po ang dakilang manggagamot, Panginoon, at wala pong imposible sa inyo. Salamat po. Ikaw po ang patuloy na maitaas. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi ng Amen. Hallelujah. Sige po, makakaupo muna po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kamusta po ang bawat isa? Amen. Parang hindi maayos eh. Kamusta po ang bawat isa? Pwede ba natin kamustahin yung katabi natin sa likod, sa harap? Ayan. Patiin po natin. Welcome sa mga kapatid natin. Praise the Lord. Ayan, yung ating kapatid na si Brother Edward, special mention, nagbabalik. Ayan, no? Praise God. Praise the Lord. Yung ating mga kapatid, praise the Lord, purihin ng Panginoon. Una, gusto ko magpasalamat sa Panginoon. Nabanggit na ni Sister Cherry, na yung ating pong dalawang elder, dalawa nating leader ay nag-preach last 2 weeks ago. At purihin ng Panginoon sa buhay nila. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay nila. No? They are improving a lot. At they are under training. Nagte-training po sila na sila po ay tumayo dito. Hindi po madaling tumayo sa harapan. Lalong-lalo na, hindi madaling mag-preach. Hindi po yan basta-bastang gawain na pinalaga sa atin ng Panginoon. But they heed to the call. Sila po ay sumunod dun sa tawag ng Panginoon. Purihin ng Panginoon sa buhay nila. At nagiging example din sila sa ating simbahan. Magkakaroon po tayo ng bagong series. Sinare ko na po sa ating group chat. Ang title po ng ating series ay Paanyaya, God's Gracious Invitation. So beginning today, we will embark in a brand new sermon series entitled Paanyaya, God's Gracious Invitation. But before that, let me share, mga kapatid, yung konting istorya behind dito sa ating series. Nagta-travel po kami pamilya, nasa sasakyan kami last time. I think, saan ba kami? Nakalimutan ko na saan kami papunta noon. At meron pong kanta na nag-play doon sa Spotify. Ang title ng kanta ay Paanyaya. It's about yung napapagod, tapos paanyaya ito na lumapit sa Panginoon at makakaranas tayo ng kapahingahan sa Panginoon. After I was listening to that, nagdadrive po ako kasi ako doon I was listening to that song, binigyan ako ng mga message ng Panginoon na there are a lot of
invitation in the Bible. Maraming paanyaya sa Biblia, mga kapatid. So magsisimula po ngayon yung ating series. Ngayon po ay yung paanyaya, sermon series na. Kaya ang ating pong text theme ay Isaiah 55 verse 1. Ito po ay, "Come everyone who thirsts, come to the waters." So ang prayer po natin sa series na ito, makita natin yung mga invitation ng Panginoon sa buhay natin. Yung mga paanyaya niya sa buhay natin at tumugon tayo dun sa paanyayang iyon. So yung sermon number 1 po natin ay Believe in the Lord Jesus Christ. It's an invitation of salvation. Our theme for tonight is God's invitation to salvation. Salvation is received by faith in Jesus Christ. So let's have a short introduction, mga kapatid. Imagine receiving a message that says, your debt has been completely paid. A new home has been prepared for you. Transportation is provided. Everything is free. Simply come. Pagka nagkaroon po kayo ng message na gano'n, ano pong gagawin nyo? Sabi ng message ay, kayo po ay lahat ng utang ninyo ay nabayaran. No? Amen? Sino po may maraming, mamaya na anak. Thank you. Maraming pagkakautang, sabi ng invitation, ng message, lahat ng ating pagkakautang ay bayad na. At meron tayong malaking tahanan. At sabi, lahat ay provided. Pati transportation provided. Ano kaya paano tayo magre-respond? Siyempre, yung iba sa atin, sasabi, ay ba, scam yan Diba? Kung ikaw ay hindi gullible, siyempre, i-check mo muna. Ano ba to? Totoo ba to? Because it's good to be true. Diba? Pero pagkatapos mo i-check, i-verify, at totoo nga, paano ka magre-respond? Most of us, ang response natin ay siyempre, diba? Why not? We will respond positively. Most people would immediately respond. Yet many ignore God's offer of something far greater. Diba? Pagka ganun yung offer sa'yo, talaga namang, yes, susugurin mo Check mo. Yung iba, wala nang check Dahil ang ganda ng offer May mansion, merong provided lahat ng utang mo bayad na, may tahanan ka, may transportation. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta. Lahat tayo halos ay sasabihin, yes. Pero yung offer ng Panginoon, which is far greater than those mentioned a while ago, hindi tayo magre-respond. Bakit maraming hindi nagre-respond sa offer na yon? Biruin mo, ang offer ng Panginoon ay walang hanggan. Tahanan sa langit, mga kapatid. Kasama ang Panginoong Hesus. Wala nang luha. Sa langit ay wala nang luha. Di ba? Wala nang problema, wala nang sakit, wala nang suliranin. Yun yung offer ng Panginoon. And yet, yung iba, tinatanggihan pa. Ino-offer mo yung salvation, galit pa sa'yo. Di ba? Because they don't understand salvation. The greatest invitation ever given is not to a wedding, a palace, or prestigious event. It is God's invitation to salvation. Yun yung pinakadakilang invitasyon ng Panginoon Biruin mo tayo, mga makasalanan, hiwalay tayo sa Panginoon, ang ating relationship sa Diyos ay putol, layo tayo sa Diyos, pero ini-invite niya tayo magkaroon ng reconciliation. Na magkaroon tayo ng yung galit, kasi nga, nasa atin yung wrath of God, ibig sabihin, galit ang Panginoon sa atin, tayo makasalanan. Pero ini-invite niya tayo magkaroon ng panibagong relationship. It's the greatest invitation ever given to mankind. It is God's invitation to salvation. Ano yung text natin? Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Today, let us understand why God is inviting us to put our trust in Christ for our salvation. Bakit nga ba? Ngayon, maintindihan natin, bakit ini-invite tayo ng Panginoon na tayo ilagak natin yung ating buong pagtitiwala sa Panginoon Jesucristo para sa ating kaligtasan. Una, the necessity of salvation. The necessity of salvation. Kailangan ko ba ng salvation? Yan ang itanong natin sa ating mga sarili. Bakit ko kailangan ng salvation? Diba? Meron niyang kwento, may nagsishare ng gospel, nanay, kailangan mo pong maligtas. May kapahamakang darating. O sabi nung matanda, ay bakit ba? Bagyo ba? Sabi niya, lilindol ba?
yung kapahamakang darating sa atin ay far greater than those calamities. So bakit natin kailangan ang kaligtasan? Ito yung unang tanong, the necessity. Bakit mahalaga ang kaligtasan? Acts 16:30, ang sabi dito, and after he brought them out, he said, Sirs, what must I do to be saved? Ano yung kwento nito? Ano yung context nito? Paul and Silas were thrown into the prison after delivering a slave girl from spirit of divination, which angered her owners because their profit was gone. Ito ang kwento eh. Si Apostol Pablo at saka si Silas, no, nagpipreach sila ng gospel. Ngayon, meron ng babae na nangungulit sa kanila. No, yung meron siyang spirit of divination. Oy, kayo ay servants of God. Sinasabi kay Paul and Silas, servants of God. Pero yung spiritong nasa kanya ay galing sa masamang espiritu. So, hindi lahat na nagsasalita ng mga ganon, nagpa-prophesy, hindi lahat galing sa Diyos. Tandaan niyo yan, mga kapatid. So, nagsasabi siya, kayo ay mga lingkod ng Panginoon. Laging kinukulit si Paul and Silas. Ang ginawa ni Paul and Silas ay kinas out yung spirit, bad spirit doon sa babae na merong spirit of divination. Pagkatapos, nagalit yung amo niya kasi yung amo niya pinagkakakitaan yung kapangyarihan nitong babae na ito eh. 'Di ba? Sa Pilipinas, ang daming ganoon eh, mga albularyo, 'di ba? May mga nanghihilot. Yes, meron silang nagagawang healing, no? Meron silang nasasabing mga parang totoo, pero hindi yun galing sa Diyos. So yun yung istorya, nawalan na siya ng pagkakitaan yung amo ng babae na ito. So nagalit yung amo ng babae na ito at sila ay in-incite yung mga tao na ipakulong si Paul and Silas. So madaling sabi na kulong si Paul and Silas. At nang nasa preso sila, mga kapatid, anong ginagawa ni Paul and Silas? Kumakanta. No, they sing hymns. They pray and sing hymns to the Lord. Anong nangyari? Na-shake. Nagkaroon ng, siguro, magnitude 7 point. Ang lakas, mga kapatid eh. To the point na nasira yung pintuan. Hindi lang yung pintuan, biruin mo, talagang supernatural yun. Kasi pwede sabihin nila ba, hindi, normal na earthquake lang yan. Kasi may earthquake nung panahon. Pwede mong sabihin yun, pero pati yung chain nila na-break, no? Yung pintuan nawasak, na-open. Ganun katindi yung nangyari sa kanila. No? He brought them out. Pagkatapos ng trembling, the jailer called for lights, rushed inside, and fell before Paul and Silas. Kasi nga, nung nakita niya bukas yung pinto, yung jailer, yung tagapagbantay doon sa kulungan, nakita niya bukas. Akala niya, umiskapo na yung dalawa. Kasi kapag ikaw ang bantay, sa panahon ng Romano, pag ikaw ang bantay, tapos wala na yung iyong binabantayan, nakatakas na, you are good as dead. I-execute ka. Dahil nakita niya, bukas yung pinto, akala niya tumakas na itong dalawa na ito, papatayin niya na yung sarili niya. Anong nangyari, mga kapatid? Trembling, the jailer called for lights, rushed inside, and fell before Paul and Silas in awe. He brought them out of the cell, overwhelmed by everything he had witnessed, and asked the most urgent question. Nakita niya yung pangyayari, tapos nakita niya, nandun pala yung dalawa. No? Tapos kikitilin niya yung buhay niya, sabi ni Apostol Pablo, andito pa kami. Hindi kami tumakas. Pero mo, kung tayo yun, bakit tumakas na tayo? No? Hindi kami tumakas, nandito kami. Nagulat siya, nakita niya it's supernatural event. Biruin mo, hindi to believer, pero nakita niya yung pangyayari at kinungklud niya, hindi ito gawa ng tao. Hindi ito natural event lang. Hindi ito calamity na lindol na simple lang. Nakita niya, bumukas yung pinto, nawasak yung kanilang chain. Ang tinanong niya yung pinakadakilang tanong sa lahat. Ano yung tanong niya? Anong kailangan kong gawin upang maligtas? Kasi alam niya itong mga ito'y lingkod ng Panginoon na nagbabahagi ng salita ng Panginoon, nagbabahagi tungkol sa Panginoong Jesucristo ng kaligtasan. At tinanong niya, anong gagawin ko para ako'y maligtas? Sir, what must I do to be saved? What drives the jailer to ask this question is what he witnessed. Na-witness niya eh. Mga kapatid eh. Kaya pala ang Diyos, noong unang panahon pa, from Old Testament to New Testament, gumagamit na ang Diyos ng tinatawag na signs, wonders, and miracles. For what purpose? Para ang tao ay manampalataya sa Diyos. Kasi most of us, ang tao ay to see is to believe. Kailangan ko ng sign. Kailangan ko ng miracle.
Kaya noon pa man, very patient ang Diyos sa mga tao eh. How patient God is. Binibigyan niya ng pagkakataong manampalataya, binibigyan niya ng mga signs, wonders, and miracles. God is so gracious even from all that He kept sending signs, wonders, and miracles. The purpose of this is for us to believe in Him. The greatest of all signs, wonders, and miracles is the resurrection of Jesus Christ. Yun ang pinakadakilang sign, mga kapatid. Kaya nga sabi ng mga Pharisee, bigyan nyo kami ng sign. Ng sign para kami maniwala. Sabi ng Panginoong Jesus, kahit na si Jesus Christ, yun ang dakilang sign kasi. Si Jesus Christ, mamamatay siya pagkatapos ng 3 araw, siya mabubuhay. That is the greatest sign na binigay ng Diyos sa atin. And yet, hindi pa rin sila nanampalataya. Your greatest need is not health or wealth, but salvation. Ang pinakadakila mong pangangailangan, hindi kayamanan, hindi kalusugan, kundi kaligtasan. Minsan, inaasam palagi natin, physically healing. Okay, mayroon kang good health. Di ba? Naalala ko tuloy, nung ako'y bata, mga kapatid, mayroong isang trucks. Kasi nung unang mga 90s, usong-uso yung trucks eh. Sa Pilipinas, hanggang ngayon, uso pa rin eh. Binibigay yon para babasahin tungkol sa kaligtasan. Yung isang trucks, meron doon, sabi niya, nakalimutan ko yung pangalan eh, parang sabihin na natin, si Pedro ay isang mabuting tao. Palagi niyang ginagawa ang mga bagay upang maging healthy siya. Sabi nung trucks eh. Sa gabi siya ay hindi ko alam kung bakit ganoon eh. Nagpapasinag daw siya ng buwan. Healthy ba yan? Ewan ko kung totoo yun eh. Kasi nandun sa trucks eh. Kasi akala niya healthy yun. Tapos kumakain siya ng gulay para humaba ang kanyang buhay. Lahat ng ginagawa ng isang tao para maging healthy. Pero pag nung namatay siya, wala siyang pagkakakilala sa Panginoon. Wala siyang pananampalataya sa Panginoon. So nung namatay siya, saan pumunta? Sa impyerno. So, ganun yung essence ng trucks. Yes, ginagawa mo yung mga bagay para maging healthy ka or maging wealthy ka dito sa mundo. Ang tanong, ligtas ka ba? Di ba? It is not our wealth or health. Hindi yun yung pinakadakilang pangangailangan ng tao, kundi kaligtasan. It is salvation. Matthew 16:26, basahin natin sabay-sabay. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Ano ngayon? Sabi dito nung binasa natin, ano ngayon kung pag-aari mo ang lahat ng bagay dito sa mundo? What profits a man? Makamtan mo lahat ng gusto mo. Ang kaluluwa mo naman mapapahamak. Ano ngayon? Di ba? Ikaw na ang pinakamayamang tao dito sa mundo. Ano ngayon? May dalawang question tayo makikita dito sa text na ito. Question number one. What are you willing to get in exchange to the salvation of your soul? Ano yung mga inaasam-asam mong bagay na kaya mong ipagpalit yung kaluluwa mo? Di ba yung mga artista, sinasabi nila, ipagpapalit ko ang aking kaluluwa. Sumikat lamang ako. Di ba? Maraming mga artista ganun eh. Ipagpapalit ang pananampalataya. Basta lamang sumikat. Kukunin ko na yung role na yan. Pagboborlis. Yun ang tawag doon eh. Okay lang yun. Kahit Christian ako, okay lang yun. Ibibenta mo ang iyong kaluluwa para lamang sa pagsikat. What profits a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, di ba, ano yung kaya mong ipagpalit? The world offers many temptations, money, fame, and power, pleasure, and acceptance. Sadly, many people are willing to sacrifice their relationship with God for things that will eventually perish. Kayang-kaya nilang ipagpalit ang Diyos sa mga bagay dito sa lupa. Ang tanong ko sa inyo sa gabi ito, kaya niyo bang ipagpalit ang Diyos sa mga bagay na ino-offer sa inyo sa lupa? Pag ang sagot mo ay yes, may problema sa iyo. Ang kaligtasan ang pinakadakilang pangangailangan ng tao. That is the greatest need of humankind. Hindi yung pera, hindi yung trabaho. Yes, kailangan natin ng pera. Sino kailangan ng pera?
Pag hindi, baka hindi nyo kailangan yan, dito nyo na lang ilagay. Ano? Lahat tayo kailangan ng pera. Baka kako hindi nyo kailangan nandito naman kami. O, di ba? Sabi mo sa katabi mo, andito ako. Hindi mo pala kailangan Kailangan natin ng pera, amen? O, wala tayong pambayad ng sewa, wala tayong pag walang pera. Kailangan natin ng pera. Pero kung yung pera na yan ang maglalayo sa Diyos, wag na. Diba? Dapat ganoon ang mentality natin. Kung yung pera na yan, gamitin mo para dapat sa Diyos. Gamitin mo para sa gawain ng Panginoon, para sa mga bagay na pangangailangan mo, okay yun. Pero yung bagay na yan, o i-offeran ka, sige, mag-aartista ka. Yan ang offer sa'yo, payag ka. 1 million contract. 1 million dirham, kasi 1 million ngayon, wala nang sense sa Pilipinas. Ilang araw na lang gagastusin yun. 1 million na dirham. Ang role mo ay ganito. Si Satanas ka, tapos yung buhay mo ganito, tapos, di ba? Ito yung script, puro mura, di ba? Tatanggapin mo ba yung mga ganong mga bagay? Di ba? Palalain pa natin yung mga sitwasyon. Di ba? Magiging asawa ka, for example, ng pinaka-corrupt o drug lord, di ba? Pusher, etc. O marami, alam nyo na yan Gangster. Di ba? Magpapalit mo ba si Lord dahil sa pera? And yet, ang sagot ng marami ay yes. Pastor, ulam na Ulam na yun Ganon yung mentality ng marami. Di ba? Kaya nilang ipagpalit ang kanilang kaluluwa kapalit ng pera, kayamanan, karangyaan at marami pang mga bagay. The whole world is bankrupt compared to what God is offering you. Lahat ng bagay dito sa mundo, mga kapatid, bankrupt yun. Hindi mo pwedeng i-compare sa ino-offer sa iyo ng Panginoon. Dapat ganun yung mentality mo. Lahat ng bagay dito sa mundo, hindi kayang ikumpara sa ino-offer ng Panginoon. Tayo, kapag binigyan tayo ng offer, ito, maganda yung offer dito sa trabaho na ito. Ito, mas maganda. Kaya mong pagkumparahin Di ba? Ito, 3,500 ang bigay. May pabahay pa. Ito, 2,500. Sa'yo pa lahat. Siyempre, ang kukunin mo, yung malaki. Malaki yung offer. Pero pag pinagkumpara mo yung ino-offer sa'yo ng Panginoon at lahat ng bagay dito sa mundo, dapat ang sagot doon ay, alam mo na. Kayang-kaya mo ikumpara. It cannot be compared. Kaya mong magsumagot agad na, no, sa mga bagay na ito. Kung ipagkukumpara at paghaharapin sa'yo, yung bagay na yan. Eternal life, forgiveness of sin, reconciliation with God, and home in heaven are treasures beyond comparison. Paano mo ikukumpara yun sa bagay dito sa lupa, mga kapatid? Yung kapatawaran ng lahat ng iyong kasalanan, tapos ikukumpara mo sa pera lamang, sa karangyaan lamang, sa kasikatan lamang. Hindi mo pwedeng kumpara yun. Reconciliation with God, home in heaven, and treasures beyond comparison. Pangalawang tanong doon sa text na binasa natin. What are you willing to surrender because your soul has been saved? Kanina, ano yung kaya mong ipagpalit sa iyong kaluluwa, sa iyong kaligtasan? Mga bagay na kaya. Pangalawang tanong, ngayong ligtas ka na, ano yung kaya mong isurrender sa Diyos? Sabi ng pangalawang question, or what will a man give in exchange for his soul? Kasi nakita mo, na-embrace mo yung pangangailangan, yung pangangailangan ng kaligtasan, nakita mo yung salvation is more important than anything else in this world, anong kaya mong isurrender? Ang sagot doon lahat, amen? Andiyan ba kayo mga kapatid? Kasi niligtas ka ng Panginoon. Meron kang buhay na walang hanggan. Reconcile ka kay Lord. Pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. So ano, hindi mo kayang ibigay kay Lord? Di ba? Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Christ gave His life to save us. Therefore, the only reasonable response is to surrender our lives to Him. We do not purchase our salvation by our works, but having received so great a salvation, we gladly give Him our hearts, our loyalty and priorities. Ngayong ligtas ka na,
dapat kaya mong ibigay sa Lord ang lahat. Minsan, sasabihin natin, Lord, mahal kita, pero wag po ang bulsa ko. Say, ano lang yan, sa akin lang to. Mahal kita, Lord, pero ang pamilya ko, wag mong akin lang yan. Lahat dapat ibigay mo kay Lord. Siya ang makapangyarihan, mga kapatid. Minsan yung hindi natin kayang hawakan ni Lord. Lord, ibigay ko sa lahat, pero yung trabaho ko, akin yan. Hindi lahat nga kay Lord dapat eh. Intindihan natin mga kapatid. Naalala ko yung isang napanood kong Netflix series, yung babae na yon, orphan siya, inalagaan siya ng isang gangster, isang gangster. Pinalaki siya, tinuruan siya, tinrain siya maging assassin, tapos binigay sa kanya lahat ng karangyaan. Ang sabi nung babae na yon, he made me important, sabi niya. I will give my life to him. I will do everything he told me. Sabi dun sa mafia boss. Lahat ng sasabihin niya, gagawin ko. Kahit nga pumatay eh. Ganun katindi. Tayo mga kapatid, ano yung nakamtan natin sa Panginoon? Kapatawaran natin sa ating mga kasalanan, binigyan niya tayong walang hanggang buhay. Ano yung kaya nating ibigay sa Panginoon? Di ba dapat lahat? So, if God is offering you eternal life today, do not trade it for temporary pleasures. Do not exchange the eternal for temporary, the priceless for the perishable, or your soul for the things of this world. Ino-operan ka ng Panginoon ngayon ng kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Abay, wag mo ipagpalit. Yung iba sa atin, ayaw pang mag-respond, ayaw ko pang maligtas, ayaw ko pang tumanggap sa Panginoon, ayaw ko pang maging Christian, ayaw ko pang maging born again. Kasi ayaw ko pang i-surrender itong mga bagay na ito eh. Ayaw ko pang i-surrender yung aking kasalanan. Kasi may kulasisi pa ako. Baka mahuli ako pag nag-born again ako. Baka sabihin nila. Di ba? Ayaw dahil may mga bagay pang nire-reserve. What are your reservations? Every person stands guilty before God. So ano yung una natin? Napakasimple ng sermon natin. It's about salvation, mga kapatid. The offer of God. Una, the necessity of salvation. Kailangan natin ng salvation. Kailangan natin ng salvation. Pangalawa, under that, the necessity of salvation, every person stands guilty before God. Bakit kailangan mo ng salvation? Dahil lahat tayo makasalanan. Guilty tayo. Sabi mo sa katabi mo, guilty ka. Every person needs salvation because we are all guilty before God. Romans 3:10, anong sabi ng Romans 3:10? Malinaw. Anong sabi? As it is written, there is no righteous, not even one. Meron bang matuwid? Wala. Ang sabi diyan, kahit isa, walang matuwid. So pag may nagsabing, ay ako, malinis ako, wala akong kasalanan, hindi ako nagkakasala. Bay, sinungaling. Ipakita natin yan. Sabi ang linaw, walang matuwid kahit isa. No one can say they are good enough for salvation. When a person says his goodness guarantees him eternal life, tell him God's standard of goodness. Pag sinabi niya, yung aking pagiging mabuti, enough yan para maligtas ako, mapunta ako sa langit. Actually, nung ako'y bata pa, mga kapatid, yan din ang akala ko eh. Ililigtas ako ng aking mabubuting gawa. Biruin mo, lumaki ako sa simbahan. Nung tinanong ako ng isang pastor, sabi niya, saan ka pupunta pagka ikaw ay mamatay ngayon? Sabi ko, sa langit. Bakit? Kasi ang bait ko eh. Good boy ako. Mula pagkabata, nasa simbahan. Drummer pa ako sa simbahan. Akala ko, nakapagliligtas ang good works. Sabi dito mga kapatid, no one is righteous. Kapag sinabi ng isang tao sa iyo, oy, mabait ako, at yung kabaitan ko, enough yan para mapunta ako sa langit. Use God's standard. Ano ang God's standard? Perfection. God is a holy God. Ang standard niya ay holiness. Walang makakaabot doon, mga kapatid. God is a holy and perfect God, and His standard is perfect holiness. Hindi mo pwedeng sabihin, gaano ka ka-holy? Sasabihin mo, 99.9%. Mali pa rin. Hindi pa rin pwede. Pero matindi na yun, kung nakapag 99.9% ka na. Matindi na yun. Pero wala pa rin doon. Imposible. Meron ba dito nun, naka 99.9? May matindi yun. Ang standard ng Panginoon,
perfection. Anong sabi ng Biblia, Romans 3:23? For all have sinned and fall short. Pag sinabing fall short, hindi umabot sa standard ng Panginoon. Anong standard ng Panginoon? Holiness. Hindi umabot. Pag sinabi ng isang tao, oy, nakaabot po ako dyan ah. Gamitan natin ng moral law of God. Ano ang moral law of God? The Ten Commandments. Anong sabi ng Biblia? Huwag ka sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kang magsisinungaling. O sinasabi po ng Biblia, huwag kang magsisinungaling. Nagsinungaling na po ba kayo? Kapag sinabi niya, perfect ako eh. O, tanungin mo, nagsinungaling na po ba kayo sa tanang buhay ninyo? Sasabihin niya, hindi. Doon pa lang, ay nagsisinungaling na siya. Kasi hindi daw siya nagsinungaling eh. Di ba? Huwag kayong mangangalon niya. Sabi ng Biblia. Hindi naman talaga ako nangalon niya. Faithful ako sa aking misis. Pagtulog lang. Faithful pagtulog. Ano? Ano bang sabi ng Panginoon sa Kristo? Ang sino mang tumitingin sa babae na may pagnanasa ay nangangalon niya. Doon pa lang, bagsak na eh. Di ba? Hindi po ba kayo tumingin sa babae na merong konting pagnanasa? Sasabihin niya, minsan. Di guilty po kayo. O, isa-isahin mo pa yun. Sabi ko sa iyo mga kapatid, babagsak sa standard. So lahat tayo ay nagkasala. Amen? Lahat tayo ay nagkasala. We need to admit that we are sick and we need doctors' help. Ngayon, nakita natin lahat tayo makasalanan. Dapat nating i-admit yon. Kailangan nating ariin sa sarili natin na tayo ay makasalanan. Kasi ang taong sinasabi niyang healthy siya, hindi niya kailangan ng doktor. Meron mapumunta sa ospital, Dok, nagpabook po ako, pumila pa ako eh. Umupo ako doon, kumuha ako ng queue. Pag sabi siya ng doktor, kamusta, ano problema? Healthy po ako? Walang problema, Dok. Pumunta ka pa rito. Di ba? Healthy po ako, wala problema. Gumaganong-ganong ko pa. Para ipakita, healthy po. Walang ganon, mga kapatid. Walang pumunta sa ospital, sasabihin niya, malusog siya. Ganon din ang ating kaligtasan. Hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon na sasabihin mo, wala kang kasalanan. Kailangan mong i-admit sa iyong sarili na kailangan mo ng doktor. Hindi ka pagagalingin kung ikaw ay hindi aamin. Only the sick needs a doctor. We cannot come to Christ until we first admit our condition. Anong condition mo? Ako'y isang makasalanan. Kailangan ko ng kaligtasan ng Panginoon. The necessity of salvation. Only the sick need a doctor. And spiritually, that is exactly who we are. Sin is like eternal or terminal illness that has infected every part of our being, our thoughts, our desires, and action, even our motives. Kasi ang kasalanan parang terminal illness, parang cancer yan eh. Lahat tayo affected. Hindi pwedeng hindi. Naapektuhan yung ating pag-iisip, lahat ng parte natin. We cannot cure ourselves, and pretending we are fine only makes the sickness worse. Hindi natin pwede sabihin, okay lang ako, wala akong problema sa akin. Pag namatay ako, pupunta naman ako sa langit. Hindi pwedeng gano'n, mga kapatid. Accept that you are a sinner and desperately needs a Savior. Kailangan mong aminin sa sarili mo. Ako'y makasalanan. Kailangan ko ng Savior. Salvation is not optional but essential. Hindi yan parang, kailangan ko ba yan o hindi? Hindi yan parang damit na, pipiliin ko ba ito, A or B? Hindi yan optional. Hindi pwedeng aalisin tapos hindi aalisin, mga kapatid. It is essential. Kailangan natin. Humanity, apart from God, is not merely confused or imperfect. Scripture describes our condition spiritually lost, spiritually dead. Tayo'y patay sa ating mga kasalanan. Kung wala ang Panginoon, wala ang Diyos sa ating buhay, wala tayo, mga kapatid. We desperately need salvation. Kaya anong ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng daan. Anong sabi ng John 14:6? Jesus declared, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kasi we are lost. Tayo ay ligaw, mga kapatid. Tayo ay patay spiritually. So kung tayo ay ligaw, kailangan mo ng tanging daan. Kailangan mo ng tamang daan. Si Jesucristo lamang ang
daan. I am the way, sabi ng Panginoon. Hindi niya sinabing, I am one of the way. Hindi niya sinabing, isa ako sa mga daan patungo sa Diyos. O, di ba yun ang turo ngayon? Lahat, all paths leads to God. All roads leads to Rome, sabi ng mga nagtuturo. Lahat yan, kahit pa anong relihiyon mo, pupunta ka rin sa Diyos. Mali, ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon sa Kristo, ako lang ang daan patungo sa Ama. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoong Hesus. Kung siya lang ang daan, ibig sabihin lahat ng ibang daan, ililigaw ka. Malinaw ang mga kapatid. Hindi relihiyon ang daan. O, marami nagsasabi, sa Pilipinas lalo. Sasabihin sa'yo, magpaanib ka sa aming iglesia at kayo malaligtas. Diba? Gumawa ka ng mabuti at ikaw ay maliligtas. Ay, ang linaw ng sinabi, sino ba ang daan? Ang relihiyon o ang Panginoong Hesukristo? Diba? Si Jesus Christ ang daan, mga kapatid. Have you recognized your need for salvation? Recognize that you need the only Savior. Una, kailangan mo, maintindihan mo, para matanggap mo yung invitasyon ng Diyos ng salvation. Kailangan mo ng salvation. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ng salvation. Amen. Pangalawa, the simplicity of salvation. Napakasimple ng salvation eh. The simplicity of salvation. Acts 16:31. Ito na, sumagot si Apostle Pablo at saka si Silas. Sabi niya, and they said, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your house. Salvation is not earned through works. Napakasimple ng salvation, mga kapatid. Pinahihirap lang ng iba. Kailangan mong magpahanib sa amin, kailangan mong dumaan sa mga indoctrination, para ikaw ay maligtas. Pinahihirap eh. Napakasimple ng salvation, mga kapatid. Sa iba pang relihiyon, kailangan mong sundin yung 5 pilar. Kailangan ka magbigay ng alms. Kailangan ka mag-charity. Kailangan ka pumunta doon sa pinupuntahan nila every once in your lifetime. Paano pagka wala kang pera pumunta ron? Patay ka. Hindi ka maliligtas. Pinahihirap eh. Sabi dito, Ephesians 2:8-9, sabi dito, for by grace, you have been saved through faith, and not what? Hindi daw sa atin ang problema. Akala natin, kaya nating iligtas ang ating sarili. Hindi, gagawa ko mabuti. Kailangan kong magpaanib sa ganitong iglesia. Hindi, not of yourselves. Ang linaw, mga kapatid eh. Ang kaligtasan, hindi sa ating galing. Hindi mo kayang gawin ang kaligtasan. Hindi sa iyo manggagaling ang kaligtasan. It is the gift of God. Regalo ng Diyos. Not of works, so that no one may boast. If a man is saved by his own good works, then he has a reason to boast. Kung ikaw ay naliligtas sa pamamagitan ng gawa mo, mabubuti mong gawa, pwede kang magyabang. Bro, paano ka naligtas? Mag-iisa-isayin mo na kung paano ka naligtas. Ako, matagal na ako sa iglesia. Diba? Naglilingkod ako sa Panginoon. Pwede kang magyabang. Bakit? Yung kaligtasan mo, base sa iyong mga gawa eh. Nandiyan kayo, mga kapatid? Pero buti na lang ang kaligtasan is hindi galing sa atin, not of yourself. It is a gift of God. Inayudahan pa yan ng Titus 3:5. Ano sabi ng Titus 3:5? He saved us not by. Inuulit-ulit ko para tumanim sa inyo, mga kapatid. Hindi sa mga gawa tayo maliligtas. Not by works, which we did in righteousness. Nilinaw pa. Hindi lang works na kung anong bagay, kundi works in righteousness. Mabubuting gawa. Hindi daw tayo sa mabubuting gawa maliligtas, but according to His mercy. Sa biyaya, sa awa, sa habag ng Diyos tayo maliligtas, mga kapatid. Kaya nga, grace is giving what you do not deserve. Yun yung grace eh. Binigay sa'yo, hindi mo naman deserve. Hindi mo deserve ng salvation eh. Binigay sa'yo ng Panginoon yun. And mercy is what? Not giving what you deserve. Anong deserve mo? Punishment. Grace is giving you what you do not deserve, which is salvation. Binigay sa'yo, you don't deserve it. And mercy is not giving you what you deserve, punishment. Dapat ipunish ka. Lahat tayo dapat ipunish eh. For the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life. Dapat mamatay tayo sa impyerno eh.
pero hindi binigay ng Diyos dahil sa kanyang awa sa atin. Pero kailangan tayong manampalataya. Faith means trusting Christ alone. Anong ibig sabihin ng faith? Kailangan tayong magtiwala sa Panginoong Jesucristo sa ating kaligtasan 100%. Hindi 50-50, mga kapatid. Hello? Andyan pa ba kayo? Hindi 50-50. Hindi 50-50 na, ay, sige, magtitiwala ako sa Panginoon, 50%. Tapos 50%, ako na bahala sa kaligtasan ko. Hindi ganun. Buong pagtitiwala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, ako'y hindi maliligtas sa pamamagitan ng aking sarili. 100% kong inaalay sa Panginoon, inilalagak sa Panginoon ang aking pagtitiwala na siya ang aking tagapagligtas. Yun yung 100% trust. Hindi 50-50, mga kapatid. Believe in the Lord Jesus. Napakasimple ng kaligtasan eh. Believe in the Lord Jesus. Salvation is fully trusting Christ's work alone. We should never mix works and faith. Hindi pwedeng halo. Kaya pag tinanong ka, paano ka naligtas? Huwag mong isasagot na, kasi po, umaatin ako. Di works na yon, di ba? Kasi po, nagdadasal ako. Kasi po, nagnonobena ako. Kasi po, di ba? Kung ano na pang sunod-sunod na sinasabi natin eh. We should never mix works and faith. Romans 11:6, anong sabi dyan? Napakalinaw. But if it is by grace, it is no longer by works. Otherwise, grace is no longer grace. O kung by works yan, hindi na grace yan. Kaya kapag dilagyan mo ng konting works, hindi, konting works. Para ako'y maligtas, kailangan kong gawin itong mga bagay na ito. Hindi na grace. Ang linaw, mga kapatid eh. But if it is by grace, it is no longer by works. Contrast yung dalawa na yan. By works ba o by grace? By grace, mga kapatid. This is why salvation is personal. Ang salvation personal, ikaw at saka ang Panginoon lang. Hindi pwedeng corporate. Hindi pwedeng, hindi po. Ang simbahan po namin, lahat kami ligtas. Dahil po, corporate ang salvation? Hindi. Ang salvation ay personal between you and God. Kasi nga, it requires trust in Jesus Christ. Because faith is personal. Trust in Christ is personal. Some people interprets Acts 16:31. Sabi kasi dyan sa Acts 16:31, you and your house. Sabi nung jailer, ano pong gagawin ko para maligtas? Anong sagot ni Paul and Silas? Believe in the Lord Jesus Christ. You and your house will be saved. Sabi niya doon. Sabi nung iba, ayan, di automatic maliligtas yung pamilya. Hindi, mga kapatid. Bakit? Kasi pag binasa natin yung context, sa verse 32, all of his household heard the gospel. Kasi sabi ni Paul and Silas, you and your house will be saved. Sabi nung iba, di automatic kapag naligtas yung tatay, ligtas na yung mga anak at saka yung asawa. Kasi you and your household eh. Pero pag binasa mo yung context, lahat naman sila nakarinig ng gospel eh. Lahat sila nag-respond sa gospel. Bakit natin nalaman nag-respond sila sa gospel? Verse 33, all of his household were baptized. Ano bang ibig sabihin ng baptism? In response to the gospel, na you believe the gospel. So, ibig sabihin, ligtas sila. Bakit? Hindi dahil corporate ang kaligtasan. Hindi dahil nadamay yung mga anak niya at yung asawa niya sa kaligtasan ng tatay, ng jailer. Hindi gano'n, mga kapatid. Ito yung principle na mahalaga dyan. Parents, especially fathers, play a vital role in nurturing the faith of their children. Itong magandang prinsipyo makikita natin dyan. Yung mga tatay, malaki ang role sa pamilya. Mga tatay, Happy Father's Day. Taas yung mga tatay. Ayan, praise God. Baka yung iba, ayaw umamin, ha? Ang mga tatay, napakalaking part sa salvation ng pamilya, mga kapatid. Parents, especially fathers, plays a vital role in nurturing the faith of their children, of their family. Acts 16:34, basahin natin. Anong nangyari sa jailer? And he brought them into his house, set food before them, and rejoiced greatly with his whole house. Nag-rejoice yung whole household ni yung jailer. Bakit? Because he believed in God. Sino yung he dito? Yung jailer. Yung buong household niya natuwa, nag-rejoice, kumain sila, kasama si Paul and Silas, nag-rejoice sila. Bakit? Dahil dun sa tatay.
Nanampalataya. So malaki ang influensya ng mga tatay. We do not force our family to believe in Jesus. Take note. Yes, kung ikaw, ama, na naunang manampalataya, bago yung mga anak mo, yung asawa mo, you don't force them. Hindi, dapat kayo, tumanggap kayo sa Panginoon. Hindi, mapupunta kayo sa impyerno. Hindi natin i-force. No? We encourage, we share the gospel to them, lalo na by example. We become light to our family. Yun yung important principle doon eh. We do not force our family to believe in Jesus, but we lead them. Kaya nga ang ibig sabihin ng father, you lead your family. Dapat tayo ang nauunang lumalapit sa Diyos. Nauunang magiging zealous sa Panginoon. We lead our family. Do not let the world negatively influence your children. Kung hindi mo ililid ang iyong family, maging tatay or nanay, kung hindi mo ililid ang iyong mga anak sa Panginoon, ang world ang maglilid sa kanila. Oh. Marami nang matututunan ng mga bata sa YouTube, sa Facebook, etc. Ang dami nilang matututunan, mga kapatid. So, Jesus is the only Savior. Acts 4:12, basahin natin. Anong sabi ng Acts 4:12? And there is salvation. Napakasimple ng salvation. Believe in the Lord Jesus Christ. Bakit si Jesus Christ? Wala nang ibang, mga kapatid. Sabi dito, wala nang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ni Jesus. So pag-uusapan natin ng salvation, hindi natin dapat pag-usapan ng sino mang pangalan, kundi ang pangalan lamang ng Panginoon Jesucristo. Napakalinaw, mga kapatid. Napakalinaw ng salvation. Jesus is the only Savior. Jesus alone is qualified to save us because He is God who took on flesh. Bakit si Jesus? Bakit hindi angel? Bakit hindi kung sino man ang tagapagligtas? Kasi si Jesus, 100% God and 100% man. Tandaan natin, mga kapatid, yun yung tinatawag na ang God made into flesh. Di ba? He is God who took on flesh, fully divine and fully human. As God, He is perfectly holy. As man, He is able to stand in our place. Parang ganito, para maintindihan niyo, mga kapatid. Jesus Christ is God and man. So, kaya niyang hawakan ng kamay ng Diyos for you to understand the concept. Dahil God siya, kaya niya rin hawakan ng kamay ng tao kasi tao rin siya. So, He is the only Savior. John 14:6, sabi dito, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. You cannot save yourself, your family cannot save you, your church cannot save you, your money cannot save you. Si Jesus lang, mga kapatid, everything here on earth is much less compared to the worth of the only Savior. Pag ikukumpara mo lahat ng maimportante dito sa lupa compared sa Savior, much less yun, mga kapatid. He's infinitely worthy. Are you trusting Christ or your own righteousness? Saan ka nagtitiwala? Kasi the gospel, the salvation is simple. We need to believe in the Lord Jesus Christ. Saan ka nagtitiwala? Sa mabubuti mo bang gawa o sa Panginoon Jesucristo? Your good works will never be enough to save you. Start putting your trust in Christ. Believe in the Lord Jesus. Lastly, the certainty of salvation. Ang kasiguraduhan ng kaligtasan. Okay? Yung una natin, mga kapatid, ang una natin ay the necessity. Bakit ba kailangan ang salvation? Kasi lahat tayong makasalanan. Pangalawa, ano yung pangalawa natin? The simplicity of salvation. Napakasimple ng salvation. We need to believe in the Lord Jesus. We need to put our trust in Jesus Christ. Lastly, the certainty of salvation. Kasiguraduhan ng kaligtasan. Acts 16:31, and they said, believe in the Lord Jesus, and you will be saved. You will be saved, sabi dito, you and your house. Bakit sigurado ang kaligtasan? Bakit sigurado? God's promise is true. Pag nangako si Lord, tutuparin niya. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Sabihin mo sa katabi mo, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Napakalinaw, mga kapatid. Napakasimple, napakalinaw .
Hindi niya sinabing, you might be saved, believe in the Lord Jesus Christ, and you probably will be saved. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Simple. Sure. Mga kapatid. God is not like a man who don't keep their words. Ang tao kapag nangako, napapako. Diba? Napapako. Ano na yung mga pangako sa inyo na hindi tinupad? Sabi sa inyo, hindi kayo iiwan, di ba? Baka ba umiyak eh? Huwag na natin ituloy. Hindi kayo iiwan. Iniwan naman kayo. Di ba? Ang pangako ng mga tao ay napapako. Pero ang Panginoon hindi nang iiwan. Amen? Pag sinabi niya, gagawin niya. God is not like a man that don't keep their words. Salvation is not gambling or lottery. Kasi akala nung iba, ang salvation, gambling or lottery. Subukan mo si Lord. Parang hindi sigurado eh. Parang sugal eh. Ang kaligtasan hindi sugal. Sigurado yan mga kapatid, hindi yung parang tataya ako, mananalo, hindi. So, di ba? Sa pula, sa puti. Di ba? Hindi ganyan. Ganun ang salvation. Salvation is sure. Kasi pag sinabi mo, subukan mo si Jesus. Try mo lang. Di yung pagtitiwala mo, hindi rin 100%. Kasi tinetesting mo lang eh. Di ba? Para kang nagpunta sa mall, di ba? Ang dami nilang ino-offer, try niyo po ito, try niyo ito, sigurado ito. Pero nung tinry mo, hindi wala sigurado. Di ba? Brand X eh. Kaysa sa brand Y. Parang ganon. Kaya mo binili kasi sabi niya, i-try. Si Jesus hindi ganon. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, i-try mo. Kasi sigurado si Jesus eh. Hindi ka mag-fail. Kaya salvation is sure. Assurance of our salvation is based on the character of God. Bakit sure ang salvation mo? Nung nanampalataya ka sa Panginoon, nagtiwala ka sa Panginoon Kristo, bakit sure ang salvation mo? Because salvation is based on the character and nature of God, who is holy and faithful God. Pag sinabi niya, gagawin niya. Pag sinabi niyang maliligtas ka, maliligtas ka. Doon nakabase yung assurance of salvation mo. Kapatid, kapag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Sa langit. Bakit po? Kasi nagtitiwala ako sa Panginoon eh. At sinabi niya, maliligtas ako. Napakasimple mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin, baka po sa purgatorio po ako mapunta. Walang ganon. Sigurado ka kasi dahil sa Panginoong Jesus, dahil sa Diyos, siya ay tapat. God, the character of God who never lies and never changes. Hindi nagbabago ang Diyos. Ano sabi ng 1 John 5:13? These things have written to you, andyan, who believe in the name of the Son of God, so that you may, ano sabi dyan? You may know that you have eternal life. Ang lahat ng ito ay nasulat para malaman nyo na kayo ay may buhay na walang hanggan. Aside from the witness of the infallible, inerrant Word of God, there's also internal confirmation of the Holy Spirit. Bakit sure ka sa salvation mo? Bukod sa sinabi ng Biblia na niligtas ka, merong banal na Espiritong nagwi-witness sa puso mo. Meron kang salvation. Yun yung ibig sabihin ng mga kapatid. Romans 8:16, sabi diyan, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. Yung banal na Espiritu mismo, nagtetestify sa puso mo, sa Espiritu mo, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Kahit minsan parang hindi ka anak ng Diyos umasta, nandun pa rin yung Holy Spirit, anak ka ng Panginoon. Di ba, kapatid? The Spirit Himself testifies. Salvation rests upon Christ's finished work. Yung salvation mo, bakit sure? Kasi buti na lang, hindi nakabase sa iyo yung salvation. Buti na lang, hindi nakabase sa performance mo. Hindi nakabase sa grade mo sa pagiging Kristiyano mo. Madalas, bagsak ang pagiging Kristiyano. Amen? Amen? Praise God sa mga umaamin. Minsan bagsak ang pagiging Kristiyano natin eh. Di ba? Pati tayo nagtataka, Kristiyano ba ako? Ba't gano'n yung ginawa ko kanina? Minsan bumabagsak tayo eh. Buti na lang hindi nakabase sa performance natin yung salvation natin, kundi nakabase sa finished work of Christ, sa ginawa ng Panginoon Jesucristo. Assurance of salvation does not depend on our performance. Hindi nakabase sa performance natin. It rests entirely on the once for all perfect performance of Christ
on the cross of Calvary. Those who believe receive eternal life. Napakasimple. Last verse, mga kapatid. Those who believe will have eternal life. Assurance of salvation. Lahat ng manampalataya sa Panginoon, sigurado merong buhay na walang hanggan. John 3:16, alam na natin yung verse. Ano sabi? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. Napakalinaw. Kung sino mang manampalataya sa Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So rest in God's promise, not your feelings. Ang salvation ay sure. Bakit? Hindi yan nakabase sa feelings mo. Nakabase yun sa pangako ng Panginoon. Let me close this message, mga kapatid. One of God's many gracious invitation is salvation. Ang invitasyon ng Panginoon, marami siyang invitasyon, pero dakilang invitasyon ng Panginoon ay salvation. Salvation is God's gracious gift that can only be received through faith in Christ alone and not by works. The Bible clearly tells us that the wages of sin is death. We are all in need to be punished for our sins because God is just God. And yet because of His mercy, He sent His only begotten Son to take our punishment. If you are not sure, if you are already saved, God is inviting you to put your trust in Christ and you will receive the gift of salvation. Kung hindi ka pa sure sa gabing ito, sinasabi mo, pag tinanong kita, sure ka na ba na ikaw ay mapupunta sa langit kung ikaw ay kunin na ng Panginoon? Ang pag sinasabi mo, ay hindi pa ako sure. Isa lang ang sagot, mga kapatid, napakalinaw. Put your trust on Christ. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Napakasimpleng mensahe, mga kapatid, na imbitasyon ng Panginoon. Kung hindi ka pa sigurado sa iyong kaligtasan, yun ang unang imbitasyon ng Panginoon. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Let us all stand. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Praise you, Jesus. We worship you. Hallelujah. We magnify your name, Jesus. Hallelujah.